Pirmahan mo ito, Wilma. Aminin mo na ikaw ang nagnakaw ng pondo o panoorin mong mamatay ang anak mo sa koridor ng ospital na ito. Sa harap ng ginto ni Doña Consuelo, ang dangal ni Wilma ay tinapak-tapakan, pero hindi siya susuko. Isang ina, isang lihim, at isang pusong naghihintay ng tamang panahon. Sino ang tunay na halimaw sa likod ng magarang gown? Ang paniningil ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay dumarating sa himig ng isang kanta. Pirmahan mo na yan, Wilma. Isang kumpas lang ng ballpen na yan. At itutuloy natin ang operasyon ng anak mo sa loob ng isang oras. Pero hindi ko po kinuha ang pondo ng foundation, Doña Consuelo. Alam niyo pong kahit isang kusing, hindi ko magagawang nakawan ang mga batang may sakit na gaya ni Mikoy. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Ang kailangan ng organisasyon ay isang mukha na sasalungat sa galit ng mga donor. At ikaw ang pinili ko. Huwag kang maging makasarili. Buhay ng anak mo ang nakataya rito, hindi ang pride mong hamak na tindera lang ng lugaw. Dangal ko po ang hinihingi nyo. Yan na lang po ang natitira sa akin. Dangal? Para sa mga taong kasing hirap mo, ang dangal ay isang luho na hindi nyo kayang bilhin. Ngayon mamili ka. Pipirma ka ba rito at aamin sa harap ng kamera na ikaw ang nagnakaw? O papanoorin mo na lang na tuluyang mawalan ng hininga ang anak mo sa malamig na semento ng koridor na ito? Nanigas ang buong katawan ni Wilma sa harap ng dambuhalang mesa ng Donya. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa kanyang kaluluwa. Winawasak ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Sa kabilang dako ng glass wall ng opisina, tanaw ni Wilma ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Mikoy. Nakaupo ang bata sa isang luma at kalawanging upuan. Namumutla ang mga labi habang nakahawak sa kanyang ulo, tila sinusubukang pigilan ang dambuhalang sakit na dulot ng tumor sa kanyang isipan. Hinawakan ni Wilma ang pilak na panulat. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ang lamig ng bakal na tila yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang sumbat, isang ina na handang maging kriminal para lamang dugtungan ang buhay ng kanyang munting anghel. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Consuelo ay humahalo sa amoy ng takot at antiseptic, isang kombinasyong tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Tumingin si Wilma sa dokumento. Sa ilalim ng bawat kataga ng pag-amin, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong asawa, ang mga pangarap nilang mabulok sa hirap basta't marangal. Ngunit sa sandaling ito, ang dangal ay naging isang napakabigat na bato na kailangan niyang itapon sa dagat upang hindi malunod ang kanyang anak. Dahan-dahang idiniin ni Wilma ang tinta sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang hiwa ng patalim sa kanyang sariling dangal. Sa bawat letra, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo, ang pagtalikod sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama tungkol sa katapatan. Good. Alam mo naman palang gamitin ang utak mo kapag kailangan na. Pagtuya ni Consuelo habang mabilis na hinahablot ang papel. Isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Isang ngiti ng isang nanalo sa isang larong siya rin ang gumawa ng panuntunan. Binitawan ni Wilma ang panulat. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang kinabukasan. Hindi siya makahinga, tila may malaking kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng opisina patungo sa kinaroroonan ni Mikoy.
Mama, tapos na po ba? Gagamutin na po ba nila ako? Bulong ng bata. Ang boses ay tila isang munting huni ng ibong sugatan. Niyakap ni Wilma ang kanyang anak ng napakahigpit. Ibinasag ng kanyang mga luha ang katahimikan ng ospital, pumapatak sa balikat ng bata na tila isang binyag ng pighati. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Wilma kung paano niya haharapin ang bukas, kung paano niya titingnan ang sarili sa salamin ngayong isa na siyang ganap na kriminal sa mata ng batas. Ngunit ang hindi alam ni Wilma, habang dinadala si Mikoy patungo sa operating room, isang lalaki ang nakatayo sa dulo ng corridor. Ang lalaking matagal nang itinuring na isang estatwang walang buhay, ang lalaking may hawak ng susi sa lahat ng kanyang mga katanungan, ay kasalukuyang nakatitig sa kanya ng may halong pamilyar na sakit. Ang operasyon ay magsisimula na, ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng ospital, isang mas malaking bagyo ang kasalukuyang namumuo. Isang lihim ang nakatakdang mabuksan, at ang pirma ni Wilma ay simula pa lamang ng isang madugong labanan para sa katotohanan. Makahinga kaya si Mikoy pagkatapos ng operasyon, o ang sakripisyo ni Wilma ay magiging simula lamang ng isang mas malalim na pagdurusa? At sino ang misteryosong lalaking nanonood sa bawat hakbang ng isang inang sugatan? Huwag kang tumingin sa likod, Wilma. Ang anak mo ay nasa kamay na ng mga doktor. Ang asikasuhin mo ay ang utang na dapat mong bayaran sa akin simula sa araw na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na tanikalang humahatak kay Wilma papalayo sa pinto ng operating room. Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa kanyang mga pisngi sa pilitan na siyang isinakay sa isang marangyang itim na sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila paglayo ni Wilma sa tanging mundong alam niya, patungo sa isang buhay na puno ng mga aninong hindi niya kilala. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng dambuhalang mansyon ng mga Buena Flor, naramdaman ni Wilma ang isang matinding panliliit. Ang naglalakihang mga haligi ng bahay na gawa sa puting marmol ay tila mga bantay na humahadlang sa kanyang paghinga. Ang sikat ng araw ay hindi man lang makapasok sa loob ng bakuran dahil sa kapal ng mga puno at taas ng mga pader na nag-iiwan sa buong paligid ng isang nakakangilong katahimikan. Dito ka mananatili, utos ni Consuelo habang binubuksan ng mga katulong ang dambuhalang pinto. Huwag mong iisipin na panauhin ka rito. Nandito ka para magsilbi sa anak ko. At tandaan mo, bawat pagkakamali mo ay katumbas ng atensyong medikal na matatanggap ng anak mo sa ospital. Dinala si Wilma sa ikalawang palapag, sa isang silid na nasa dulo ng mahabang pasilyo. Ang hangin sa loob ay amoy disinfectant na humahalo sa amoy ng mga lumang libro at tuyong bulaklak. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang high-tech na wheelchair ang isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, walang kislap, at tila isang estatwang gawa sa bato na kinalimutan na ng panahon, si Dante Buenaflor. Ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat dahil sa kanyang talino at yaman, ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay tila wala ng buhay, at ang bawat hininga niya ay mabigat at puno ng pagdurusa. Naramdaman ni Wilma ang isang pamilyar na kuryente sa kanyang dibdib nang makita ang mukha ni Dante. Ang hugis ng kanyang ilong, ang guhit ng kanyang mga labi. Ito ang lalaking 6 na taon niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ito ang lalaking naging bahagi ng kanyang mga panaginip
at naging rason ng kanyang pinakamalaking pighati. Dante, ito ang bago mong caregiver. Pakilala ni Consuelo ng walang bahid ng pagmamahal sa kanyang boses. Wilma ang pangalan niya. Siya ang titingin sa iyo habang wala ako. Hindi sumagot si Dante. Wala siyang reaksyon. Tila hindi niya naririnig ang boses ng kanyang sariling ina. Nang lumapit si Wilma upang ayusin ang kumot na nakabalot sa mga binti ni Dante, aksidenteng nadampi ang kanyang mga daliri sa malamig na balat ng lalaki. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng sakit at tamis ng kanilang nakaraan na nagiiwan kay Wilma ng isang matinding pagnanais na tumakbo palayo. Habang maingat na inaayos ni Wilma ang unan ni Dante, napansin niya ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng suot nitong pajama. Isang maliit at kupas na gintong locket ang nakasabit sa leeg ni Dante. Dahan-dahang inabot ni Wilma ang locket. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib. Nang mabuksan niya ang locket, halos tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilma. Sa loob niyon ay isang maliit na litrato. Ang litrato niya noong kabataan niya. Ang tanging alaala na akala niya ay nawala na sa gitna ng kanyang paghihirap. Bakit nasa iyo ito, Dante? Bulong ni Wilma, ang kanyang boses ay tila isang huni ng pusong nagluluksa. Bakit mo pa rin itinatago ang alaala ng babaeng matagal niyo nang itinapon sa putikan? Sa gitna ng kanyang pagtatanong, biglang nakita ni Wilma ang isang mabilis na paggalaw sa mga mata ni Dante. Isang maliit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ng lalaking inakala ng lahat ay wala ng pakiramdam. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, tila may gustong sabihin ngunit walang tinig na lumalabas. Naramdaman ni Wilma ang isang matinding takot na humahalo sa pag-asa. Kung buhay pa ang pakiramdam ni Dante, ibig sabihin ba nito ay may pag-asa pa siyang malaman ang katotohanan? O ang presensya niya sa bahay na ito ay magiging mitya lamang ng isang mas malaking trahedya? Bago pa man makakilos si Wilma, narinig niya ang marahas na pagpihit ng kandado ng pinto mula sa labas. Kinulong sila ni Doña Consuelo sa loob ng silid. Huwag mong isipin na dahil lumuha siya, ay gising na ang kanyang diwa, Wilma. Ang mga luhang iyan ay bunga lamang ng mga gamot na itinuturok sa kanya. Huwag kang assuming. Isang caregiver ka lang, hindi isang mangkukulam na kayang bumuhay ng patay. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip habang pinapanood si Wilma na kasalukuyang nagpupunas ng pawis sa noo ni Dante. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, tila pilit na binubura ang anumang pag-asa na namumuo sa puso ni Wilma. Opo, Doña Consuelo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Mahinahong sagot ni Wilma, bagaman sa loob niya ay tila may isang bagyong nagngangalit. Hindi siya naniniwala sa matanda. Ramdam niya ang init ng buhay sa mga kamay ni Dante. Ramdam niya ang pagkakaiba ng isang katawang sumuko na at ng isang kaluluwang pilit na kumakawala mula sa isang madilim na bilangguan. Nang tuluyang umalis ang matanda at muling marinig ang mabilis na pagpihit ng bakal na kandado, nabalot muli ng dilim ang silid. Tanging ang maliit na lampara sa tabi ng kama ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Lumapit si Wilma sa tabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Dante, alam kong naririnig mo ako.
Bulong ni Wilma, ang kanyang boses ay tila isang munting huni na naghahanap ng daan sa gitna ng katahimikan. 6 na taon akong nanalangin na sana ay muli kitang makita, hindi para humingi ng pera, kundi para itanong kung bakit mo kami iniwan sa gitna ng ulan. Nagsimulang humuni si Wilma, isang pamilyar na himig na tila isang dambuhalang alon na tumangay sa lahat ng kanyang sakit. Ito ang kanta na madalas nilang kantahin noong sila ay nagsisimula pa lamang bumuo ng mga pangarap sa ilalim ng mga bituin sa Manila Bay. Isang awit ng pangako, isang awit ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang yaman. Ili-ili, tulog anay, wala diri imong nanay. Ang malambot na boses ni Wilma ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa buong silid. Sa bawat nota, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang amoy ng disinfectant ay tila napalitan ng amoy ng dagat at ng mga bulaklak sa bukid. Sa bawat kataga, tila may isang pader na unti-unting nagigiba sa pagitan nila. Biglang, sa gitna ng kanyang pag-awit, naramdaman ni Wilma ang isang malakas na hapdi sa kanyang kanang kamay. Ang mga daliri ni Dante, ang mga daliring inakala ng lahat ay wala ng lakas, ay biglang humigpit ang kapit sa kanyang palad. Hindi ito isang simpleng reflex. Ito ay isang kapit na puno ng desperasyon, isang kapit na tila nagsasabing, "Huwag kang aalis, huwag mo akong iiwan." Dante! Ang tawag ni Wilma ay tila isang pagsabog ng pag-asa. Dante, naririnig mo ako. Mikoy, Dante ang anak natin. Kailangan kanya. Nang marinig ang pangalang Mikoy, ang paghinga ni Dante ay naging mabilis at gulo-gulo. Ang monitor sa gilid ng kama ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Ang bawat guhit ng berde ay tila sumasayaw sa tindi ng emosyon ng lalaki. Isang mahaba at paos na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Dante, tila isang sigaw na matagal nang nakakulong sa ilalim ng kanyang namamanhid na katawan. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Wilma, bumukas ang pinto ng may matinding lakas. Pumasok si Teodoro, ang yatatrong na may hawak na hiringgilya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkahawak na kamay ni na Wilma at Dante. Anong ginawa mo sa kanya? Bakit nagwawala ang vital signs niya? Bulyaw ni Teodoro habang marahas na itinutulak si Wilma palayo. Sinabihan na kita, huwag mo siyang kakausapin ng ganyan. Maaring mamatay ang anak mo sa ospital kapag nalaman ni Doña Consuelo na ginugulo mo ang pasyente ko. Itinusok ni Teodoro ang karayom sa braso ni Dante at sa loob ng ilang segundo, muling naging matigas at walang buhay ang katawan ng lalaki. Ang kapit sa kamay ni Wilma ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang kamay ni Dante sa gilid ng kama. Napatulala si Wilma sa kawalan. Ang munting liwanag na nakita niya kanina ay muling nilamon ng dilim. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang puso, hindi lamang para kay Dante, kundi para sa kaligtasan ni Mikoy. May isang lihim na pilit na itinataon sa loob ng bahay na ito at sa bawat segundo ng kanyang pananatili, nararamdaman ni Wilma na untunti na siyang nilalamon ng panganib. Sino ka ba talaga, Teodoro? Bulong ni Wilma sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang yata truong na tila may itinatago sa likod ng kanyang mapanglaw na mga mata. At bakit mo pinipigilan ang paggising ng lalaking dapat ay inaalagaan mo? Ang sagot ay tila nakatago sa ilalim ng mga anino ng mansyon, naghihintay ng tamang panahon upang sumabog at sirain ang lahat ng kasinungalingan
ng pamilya Buenaflor. Huwag kang masyadong malapit sa apoy, Wilma. Baka bago mo pa makuha ang gusto mo, ay abo ka na. Tandaan mo, ang bawat galaw mo sa loob ng kwartong ito ay may katapat na presyo sa buhay ng anak mo. Ang boses ni Teodoro ay tila isang malamig na bulong ng ahas habang papalabas siya ng silid, iniwan si Wilma na nanginginig ang mga tuhod. Sa loob ng ilang oras na wala ang yatatrong, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang kwarto. Tanging ang mahinang tunog ng bawat paghinga ni Dante ang nagpapaalala kay Wilma na hindi siya nag-iisa sa gitna ng panganib. Maingat na lumapit si Wilma sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw habang nililinis niya ang mga gamit sa bedside table, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Hindi na siya ang Wilma na sunod-sunuran. Siya na ngayon ay isang inang naghahanap ng katarungan. Sa bawat dampi ng basahan, tila may isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing kailangan niyang hanapin ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahang inayos ni Wilma ang pagkakahiga ni Dante. Nang bahagyang tumagilid ang ulo ng lalaki, tumama ang liwanag ng lampara sa likuran ng kanyang tainga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilma. Isang pamilyar na imahe ang sumariwa sa kanyang alaala, ang araw na isinilang niya si Mikoy. Naalala niya ang bawat linya ng mukha ng kanyang anak at ang isang kakaibang marka na tanging ang isang ina lamang ang makakapansin. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahang hinawi ni Wilma ang buhok ni Dante sa likuran ng kanang tainga nito. Doon, sa maputing balat na tila hindi nasisikatan ng araw, ay nakaukit ang tatlong maliliit na nunal na bumubuo ng isang perpektong tatsulok. Diyos ko. Ang bulong ni Wilma ay tila isang hikbi na pilit itinatago. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mabilis na pag-iipon ng mga luha. Ang markang iyon ay eksaktong kopya ng markang nasa likod din ng tainga ni Mikoy. Isang markang hindi kayang pekein ng kahit anong dokumento, isang selyo ng dugo na nagpapatunay na ang lalaking nasa harap niya ay ang ama ng kanyang anak. Naramdaman ni Wilma ang isang matinding panghihina sa kanyang mga binti hanggang sa mapaluhod siya sa gilid ng kama. Ang bawat hapdi na tiniis niya sa loob ng 6 na taon, ang gutom, ang pangungutya, ang hirap ng pagiging isang ina sa kalsada, ay tila nagkaroon ng paliwanag sa isang iglap. Ang pamilyang Buenaflor na kasalukuyang tumatapakan sa kanyang dangal ay ang pamilyang dapat ay nagbibigay ng proteksyon sa kanyang anak. Habang hinahaplos ni Wilma ang mukha ni Dante, isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. Paano nagawa ni Doña Consuelo na itago ang katotohanan ito? Paano nito nagawang panoorin ang sarili nitong apo na mamatay sa hirap habang sila ay nalulunod sa yaman? Dante, si Mikoy, ang anak natin. Ang boses ni Wilma ay punong-puno ng paniningil. Hindi ko hahayaang tuluyan nilang patayin ang buhay na ibinigay mo sa akin. Babawiin ko ang lahat, Dante. Babawiin ko ang dangal natin. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, narinig ni Wilma ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto. Mabilis siyang tumayo at inayos ang buhok ni Dante, ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Teodoro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatuon sa nanginginig na mga kamay ni Wilma. Anong ginagawa mo sa likod ng tainga niya? Ang tanong ni Teodoro ay tila isang hatol ng kamatayan. May hinahanap ka ba na hindi mo dapat makita? Lumapit si Teodoro ng napakalapit,
Sapat na upang maramdaman ni Wilma ang mabigat na presensya nito. Hinawakan ni Teodoro ang panga ni Wilma at pilit na iniharap ito sa kanya. Ang ngiti sa mga labi ng Yatatrong ay tila isang pangako ng kapahamakan. Akala mo ba ay ikaw lang ang may alam sa lihim na iyan? Bulong ni Teodoro, ang boses ay puno ng mapang-uyam na tawa. Alam ko ang lahat, Wilma. At kung gusto mong manatiling buhay ang anak mo, sumunod ka sa bawat utos ko o sisiguraduhin kong sa sementeryo na ang tuloy ni Mikoy bukas. Nakatitig lang si Wilma sa mga mata ni Teodoro. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Ang taong inakala niyang tagapagtanggol ay isa palang mas malaking halimaw na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lamunin siya. Huwag kang matakot sa akin, Wilma. Magkakampi tayo rito. Isipin mo na lang na ako ang anghel na ipinadala para iligtas kayo ni Mikoy mula sa mga kuko ni Doña Consuelo. Anghel? Pagkatapos mong iturok ang kung ano-anong gamot kay Dante para manatili siyang tulog? Pagkatapos mong gamitin ang anak ko para takutin ako? Iyon ay para sa kaligtasan nating lahat. Kung magising si Dante nang wala sa oras, papatayin siya ni Doña Consuelo at isusunod kayo. Ngayon sabihin mo sa akin, handa ka na bang makipagtulungan para makuha ang hustisya na nararapat sa iyo? Ano ang kailangan mo sa akin, Teodoro? Bakit mo ba ito ginagawa? Gusto ko lang makita ang pagbagsak ng kaharian ng mga Buena Flor. At ikaw, Wilma, ikaw ang pinakamalakas kong alas. Ang boses ni Teodoro ay tila isang malambot na seda na pumupulupot sa leeg ni Wilma, marahan ngunit unti-unting sumasakal sa kanyang hininga. Nakatayo sila sa madilim na sulok ng kusina ng mansyon, malayo sa mga mata ng mga katulong at sa matalas na pandinig ni Doña Consuelo. Ang liwanag mula sa isang munting bumbilya sa labas ay nagbibigay ng isang nakakangilong anino sa mukha ni Teodoro na nagpapatingkad sa mapanlinlang niyang ngiti. Naramdaman ni Wilma ang panlalamig ng kanyang mga palad. Gusto niyang maniwala na may kakampi siya sa gitna ng impyernong ito, ngunit ang bawat tingin ni Teodoro ay nagpapaalala sa kanya ng isang ahas na naghihintay lamang ng tamang sandali upang iturok ang lason. Ang bawat salita nito ay tila isang bitag na sadyang ginawa upang hulihin ang kanyang desperasyon bilang isang ina. May dala akong DNA test kit. Bulong ni Teodoro habang kinukuha ang isang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa. Kailangan nating kumuha ng hibla ng buhok ni Dante. Kapag napatunayan nating siya ang ama ni Mikoy, wala nang magagawa si Doña Consuelo kundi ibigay ang lahat ng yaman at suportang kailangan ng anak mo. Ako ang bahala sa lab. Mabilis ang resulta, walang makakaalam. Tumingin si Wilma sa pakete. Ang maliit na plastic na iyon ay tila isang susi patungo sa kalayaan ni Mikoy. Ngunit bakit tila ang bigat nito sa kanyang paningin? Naalala niya ang bawat hirap na dinaanan niya, ang lugaw na kailangang tipirin para may pambili ng gamot, ang mga gabing wala siyang tulog habang hinihele ang anak sa gitna ng init ng barong-barong. Ngayon, ang lahat ng iyon ay abot kamay na niya sa tulong ng isang lalaking hindi niya lubos na kilala. Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Wilma ay tila isang paghahanap ng kahit munting piraso ng katapatan. Hindi ka gagawa ng ganito kalaking panganib ng walang kapalit. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Teodoro. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wilma, sapat na upang maamoy ng babae ang amoy ng sigarilyo at mint sa kanyang hininga.
Sabihin na lang nating may utang na loob na hindi nabayaran ang mga buena floor sa akin. Ang tagumpay mo ay ang aking paghihiganti. At kapag nakuha mo na ang dapat sa iyo, sapat na sa akin na makitang nagmamakaawa si Doña Consuelo sa harap mo. Dahan-dahang hinawakan ni Wilma ang pakete. Sa sandaling iyon, tila naririnig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang babala na hindi niya dapat balewalain. Ngunit ang mukha ni Mikoy na namumutla at nahihirapan ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Gagawin niya ang lahat. Kahit makipagkasundo pa siya sa dyablo, basta't mabuhay lamang ang kanyang anak. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Wilma sa silid ni Dante. Ang gabi ay malalim na at ang mansyon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lalapit na sana siya sa higaan ni Dante para kumuha ng kailangang sample nang biglang bumukas ang pinto. Si Doña Consuelo, nakasuot ng kanyang marangyang sutla na pambahay, ay nakatayo doon habang may hawak na baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Wilma na tila nahuling gumagawa ng isang kasalanan. Bakit gising ka pa? Ang boses ng matanda ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan. May hinahanap ka ba sa anak ko na hindi mo dapat hawakan? Bago pa makasagot si Wilma, lumitaw si Teodoro sa likuran ng Donya. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago tungo sa isang profesional at malamig na anyo. Chine-check ko lang po ang kalagayan ni Don Dante, ma'am. Mabilis na sagot ni Teodoro, habang binibigyan si Wilma ng isang makahulugang tingin. Medyo naging maligalig po ang pasyente kanina. Nang makaalis si Consuelo, muling lumapit si Teodoro kay Wilma. Sa pagkakataong ito, wala na ang mapagpanggap na kabaitan. Hinawakan niya ang braso ni Wilma ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa balat ng babae. Huwag kang magkakamali, Wilma. Pulong ni Teodoro. Ang boses ay puno ng mapanganib na kuryente. Dahil alam ko ang lihim na kahit ikaw ay hindi mo palubos na nauunawaan. Alam ko kung sino ka talaga sa buhay ni Dante, 6 na taon na ang nakalilipas. Alam ko na ikaw ang babaeng minahal niya bago kanila itinaboy na parang basura. Napatigil ang paghinga ni Wilma. Ang kanyang lihim, ang tanging bagay na inakala niyang siya lang ang nakakaalam, ay nakabuka na sa harap ng ahas na ito. Championship size. Tiwala. Isang maliit na salita, Wilma, pero ang daling mawasak. Akala mo ba talaga ay magiging kasing dali ng isang pirasong papel ang pagpasok mo sa pamilyang ito? Nagkakamali ka. Dahil sa mundong ito, ang dugong mahirap ay hinding-hindi kailanman magiging kapantay ng ginto. Ang mga salitang ito ni Doña Consuelo ay tila mga tipak ng yelo na isa-isang bumabagsak sa puso ni Wilma habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Hawak-hawak ng matanda ang isang puting envelope, ang resulta ng DNA test na inasahan ni Wilma na magiging pasaporte nila ni Mikoy tungo sa kalayaan. Ngunit sa halip na liwanag, ang dilim ng isang malupit na katotohanan ang bumabalot sa kanya ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Wilma. Ang kanyang paningin ay lumalabo habang nakatingin kay Teodoro na nakatayo sa tabi ng Donya. Ang lalaking nangako sa kanya ng tulong, ang lalaking kumuha ng hibla ng buhok ni Dante at nangakong dadalhin ito sa laboratorio, ay kasalukuyang nakatingin sa kanya ng may halong pamilyar na lamig at mapang-uyam ng ngiti. Ito ba ang sinasabi mong ebidensya, Wilma? Ang boses ni Teodoro ay naging matigas at banyaga, tila isang taong hindi niya kailanman nakilala.
Doña Consuelo, pasensya na po. Sinubukan niya akong bayaran para palsipikahin ang resulta. Pero bilang isang professional na yata trung, hindi ko masisikmura ang ganitong uri ng panloloko. Narito ang totoong resulta, 0% probability. Hindi anak ni Don Dante ang batang dinadala niya rito. Tila gumuho ang kisame ng mansyon sa narinig ni Wilma. Ang bawat salita ni Teodoro ay tila isang saksak sa kanyang likuran. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang paglunok niya sa kanyang dangal, ay nauwi sa isang mas malaking bitag. Naramdaman ni Wilma ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naglaho na nag-iiwan sa kanya ng pakiramdam na tila siya ay nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Magnanakaw na, manggaganso pa. Ang bulyaw ni Consuelo ay tila isang sampal sa mukha ni Wilma. Ginamit mo ang sakit ng anak mo para perahan ang pamilya ko? Ganyan ba talaga ang mga taong galing sa putik? Walang pinipiling paraan, magkapera lang? Hindi po totoo iyan. Teodoro, bakit mo ito ginagawa? Ang hikbi ni Wilma ay tila isang daing ng isang sugatang hayop. Alam mong totoo ang lahat. Nakita mo ang mga marka kay Dante. Bakit mo pinalitan ang resulta? Lalong lumawak ang ngiti ni Teodoro, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. Lumapit siya kay Wilma at bumulong sa paraang sila lang ang nakakarinig, habang kunwari ay inaayos ang kanyang uniforme. Sabi ko sa iyo, Wilma, ang tagumpay mo ay ang aking paghihiganti. Pero hindi ko sinabing para sa iyo ang tagumpay na iyon. Isang hamak na kagamitan ka lang sa laro ko laban sa aking ina. Sa isang marahas na pagkilos, hinablot ng mga gwardiya ang mga braso ni Wilma sa utos ni Consuelo. Kinaladkad siya patungo sa dambuhalang pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa pighati ng isang inang muling nawalan ng lahat. "Ilabas ang basurang iyan!" sigaw ni Consuelo. "At huwag na huwag mong susubukang lumapit muli sa ospital. Ipinapakansel ko na ang operasyon ng anak mo. Hayaan mong ang sarili mong kasinungalingan ang pumatay sa kanya." Itinapon si Wilma sa labas ng gate. Ang kanyang katawan ay humampas sa matigas at basang semento. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nakatingin sa saradong pinto ng mansyon. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, at ngayon, ang buhay ni Mikoy ay tila isang kandilang unti-unting namamatay sa gitna ng hangin. Sa gitna ng dilim at tunog ng bawat patak ng ulan, isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang isipan, isang katanungang puno ng desperasyon at paniningil. Paano mo ililigtas ang anak mo, Wilma? Kung ang lahat ng pintuan ng katarungan ay tuluyan ng isinarado ng mga taong itinuturing mong huling pag-asa. Naiwan si Wilma na nakaluhod sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan, habang ang anino ni Teodoro sa bintana ng mansyon ay tila isang halimaw na nagdiriwang sa kanyang pagkawasak. "Hindi po pwedeng itigil ang gamot ng anak ko, Doc. Nakikiusap ako, parang awa niyo na. Gagawa ako ng paraan, kukuha ako ng pera, huwag niyo lang siyang ilabas sa intensive care unit." "Wilma, intindihin mo naman ang posisyon ng ospital. May utos mula sa itaas, mula sa Buena Flor Foundation. Binawi na nila ang lahat ng suporta para kay Mikoy. Wala kaming magagawa kung hindi ilipat siya sa charity ward.
At alam mo kung gaano kapanganib iyon para sa lagay niya. Charity ward. Pero wala doon ang mga makinang kailangan niya para huminga. Pinapatay niyo ang anak ko. Pinapatay niyo si Mikoy. Ang boses ni Wilma ay tila isang basag na huni na umaalingaw-ngaw sa malamig at malawak na koridor ng ospital. Nakaluhod siya sa harap ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng puting gown nito, tila isang taong malulunod na pilit na humahawak sa huling piraso ng kahoy. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila isang binyag ng kawalang pag-asa na nag-iiwan ng mapait na lasa sa kanyang mga labi. Tumalikod ang doktor ng may mabigat na buntong hininga. Naiwan si Wilma sa gitna ng malamig na semento, mag-isa sa gitna ng maraming taong naglalakad ng mabilis, walang pakialam sa pighati ng isang inang nadudurog ang mundo. Nararamdaman ni Wilma ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabara sa bawat pagsubok niyang lumunok. Ang amoy ng disinfectant at ang matapang na amoy ng murang kape mula sa vending machine ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahang tumayo si Wilma at naglakad patungo sa salamin ng ICU. Doon, nakita niya si Mikoy. Ang munting bata ay napapaligiran ng mga tubong tila mga ahas na nakakapit sa kanyang maliit na katawan. Ang bawat tunog ng monitor ay tila isang mabilis na bilang ng nalalabing oras ng kanyang buhay. Nakapikit ang mga mata ni Mikoy. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang pantakip sa kanya. Walang malay sa bagyong kasalukuyang sumisira sa buhay ng kanyang ina. Kinuha ni Wilma ang kanyang lumang pitaka. Dahan-dahan niyang binilang ang bawat barya at lukot na papel na natitira sa kanya. 126 pesos. Ito ang halaga ng kanyang buhay sa sandaling ito. Isang halagang hindi man lang makakabili ng isang oras na pananatili ni Mikoy sa loob ng silid na iyon. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman niya. Ang utang na loob niya sa mga Buena Flor ay naging isang tanikalang pumatay sa kanyang karangalan at ngayon ay unti-unti ring pumapatay sa kanyang anak. Wilma Villacorta. Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisa. Lumingon si Wilma at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit, may hawak na attaché case at isang malamig na ekspresyon sa mukha. Hindi niya ito kilala, ngunit ang bawat galaw nito ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Sino po sila? Bulong ni Wilma, habang pilit na pinupunasan ang kanyang mga luha. May isang donor na nagbayad na ng kabuang deposito para sa operasyon at gamot ni Mikoy, pahayag ng lalaki. Ang bawat salita nito ay tila isang himala mula sa langit na biglang bumagsak sa harap ni Wilma. Ligtas na ang anak mo. Itutuloy ang operasyon bukas ng umaga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wilma. Ang matinding bigat sa kanyang dibdib ay biglang gumaan, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pasasalamat. Sino po ang donor? Gusto ko po siyang pasalamatan. Si Dante ba? Si Dante ba ang nagpadala sa inyo? Hindi mahalaga kung sino ang donor, malamig na sagot ng lalaki. Ngunit may isang kondisyon. Kapag natapos ang operasyon at naging maayos ang lagay ng bata, kailangang umalis ka ng Maynila. Isang ticket patungong probinsya sa isang lugar na hindi ka na kailanman mahahanap ng mga Buena Flor. Kailangan mong bitawan ang lahat ng koneksyon mo sa lungsod na ito, kabilang ang pagtatangka mong lumapit muli kay Don Dante. Napatigil ang tibok ng puso ni Wilma. Isang kondisyon na tila isang huling sampal sa kanyang pagkatao.
Ang kaligtasan ni Mikoy kapalit ng kanyang katahimikan at pagkawala. Ang donor ay hindi isang anghel ng kaligtasan, kundi isang kamay na pilit siyang itinutulak sa dilim upang protektahan ang isang lihim na ayaw nilang mabunyag. Tumingin si Wilma kay Mikoy sa loob ng salamin. Ang bata ay dahan-dahang gumalaw, tila nararamdaman ang presensya ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, alam ni Wilma kung ano ang dapat niyang piliin. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang hangganan kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligayahan. Tatanggapin ko ang kondisyon. Ang boses ni Wilma ay buo at puno ng paninindigan kahit na ang bawat salita ay tila pumupunit sa kanyang puso. Basta't siguraduhin niyo na hindi niyo pababayaan ang anak ko. Ngunit habang pumipirma si Wilma sa mga dokumentong inabot ng lalaki, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang pirasong papel ang aksidenteng nalaglag mula sa folder ng lalaki. Isang resibo mula sa isang botika na may nakasulat na pangalan ng isang gamot na hindi para kay Mikoy, kundi para kay Dante. Ang gamot na iyon ay hindi pampagaling. Iyon ay isang uri ng sedative na ginagamit para panatilihing paralisado ang kalamnan ng isang tao. Isang matinding kaba ang bumalot kay Wilma. Ang donor ay hindi lang gustong iligtas si Mikoy. Gusto nitong siguraduhin na si Wilma ay wala na sa paligid bago pa tuluyang magising si Dante mula sa pagkakaparalisa. Sino ang tunay na nagpapakilos sa aninong ito? Si Consuelo ba o may iba pang nagmamatyag mula sa dilim? Naiwan si Wilma na hawak ang panulat, habang ang bawat segundo ay nagpapalapit kay Mikoy sa kaligtasan at nagpapalapit naman kay Wilma sa isang buhay ng pagtatago at pangungulila. Huwag mong isiping ligtas ka na dahil lang may nagbayad ng hospital bill ni Mikoy, Wilma. Ang perang galing sa maduming kamay ay laging may nakatagong patibong. Mag-ingat ka dahil ang mga taong nagtatago sa dilim ang mas nakakatakot kaysa sa mga lantarang kaaway. Ang boses ni Aling Nena ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa habang magkatabi silang nakaupo sa isang lumang bangko sa tapat ng ospital. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang singaw ng mainit na kalsada ay humahalo sa amoy ng tinitinda nitong lugaw at pritong tokwa. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang kanilang sulok ay tila isang maliit na isla ng katotohanan sa gitna ng dagat ng mga kasinungalingan. Inabot ni Aling Nena ang isang mainit na baso ng tubig kay Wilma. Nararamdaman ni Wilma ang panginginig ng kanyang mga kamay habang iniisip ang kondisyong ibinigay ng misteryosong donor. Ang bawat lunok niya ay tila may kasamang pait. Ang kaligtasan ni Mikoy ay abot kamay na. Pero ang kailangan niyang isuko ay ang kanyang dangal at ang katarungan para kay Dante. Aling Nena, may nakita po akong gamot sa folder ng lalaking kumausap sa akin. Bulong ni Wilma, ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng pag-aalinlangan. Sedative po iyon. Pinapanatili nilang tulog at paralisado ang kalamnan ni Dante. Hindi po aksidente ang lagay niya, Aling Nena. Sinasadya po nilang hindi siya magising. Napatigil si Aling Nena sa paghahalo ng lugaw. Dahan-dahan itong tumingin sa paligid. Sinisiguradong walang nakikinig sa kanila bago muling humarap kay Wilma. Ang kanyang mukha na hitik sa kulubot ng panahon ay nagpakita ng isang matinding determinasyon. Matagal na akong nakapwesto sa tapat ng Buena Flor Foundation, Wilma. Marami akong nakikita na hindi dapat makita ng isang hamak na tindera. Panimula ni Aling Nena
Ang boses nito ay naging seryoso at mababa. Noong gabi ng aksidente ni Dante, nakita ko si Doña Consuelo na may kausap na lalaki sa loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung sino yon, pero may iniabot siyang makapal na envelope. At ang lalaking iyon, siya rin ang huwes na humawak sa kaso ng aksidente. Naramdaman ni Wilma ang panlalamig ng kanyang batok. Ang munting hinala niya ay unti-unting nabubuo bilang isang dambuhalang katotohanan. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Hindi lang basta sakim si Consuelo, handa itong pumatay ng sariling anak para sa kapangyarihan. Dahan-dahang kinapa ni Aling Nena ang ilalim ng kanyang lamesa at inilabas ang isang lumang cellphone na may basag na screen. Inabot niya ito kay Wilma ng palihim, tila isang ilegal na transaksyon sa gitna ng sikat ng araw. Nakuha ko ito sa basurahan sa likod ng opisina nila noong nakaraang taon. Sira na ang ibang parte, pero may isang video doon na hindi nabura. Wilma, kailangan mong makita ito bago ka magpasyang umalis ng Maynila. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagtakas, kundi sa pagharap sa mga halimaw. Binuksan ni Wilma ang cellphone. Ang screen ay kumislap at lumabas ang isang madilim at magulong video. Kahit hindi malinaw ang boses, kitang-kita ang mukha ni Doña Consuelo habang binibilang ang tumpok ng pera sa harap ng isang lalaking nakauniforme ng pulis. Ang petsa sa video ay ang mismong araw na pinalitan ng ulat tungkol sa preno ng sasakyan ni Dante. Tila bumalik ang lahat ng lakas ni Wilma nang makita ang ebidensyang iyon. Ang bawat hapdi ng sampal ni Consuelo, ang bawat hirap ng pagbenta ng lugaw sa ilalim ng ulan, at ang bawat luhang iniyak niya para kay Mikoy ay tila nagbuklod upang bigyan siya ng isang layunin. Hindi na siya aalis. Hindi niya tatanggapin ang kondisyon ng donor kung ang kapalit nito ay ang kalayaan ng mga halimaw na sumira sa kanyang buhay. Salamat, Aling Nena. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang tulong nito. Bulong ni Wilma habang mahigpit na hinahawakan ang cellphone. Huwag kang magpasalamat sa akin, Wilma. Gawin mo ang dapat mong gawin para kay Mikoy at kay Dante. Ang nakuha mong piraso ng papel tungkol sa gamot ni Dante, itago mo iyon. Iyon ang magiging susi mo para patunayan na may sabwatan sa loob ng mansyong iyon. Habang naglalakad si Wilma pabalik sa loob ng ospital, nararamdaman niya ang matatalas na tingin ng mga tao sa paligid. Ang bawat hakbang niya ay tila binabantayan. Sa kabilang kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanya. Nang makapasok siya sa elevator, biglang may humarang na kamay sa pintuan. Ang lalaking nakasuit kanina ay muling lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nakita kita, Wilma. Nakita ko ang iniabot sa iyo ng tinderang iyon. Ang boses ng lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan. Akala mo ba ay makakalusot ka? Ang tanging paraan para mabuhay ang anak mo ay ang pagsunod sa amin. Ibigay mo sa akin ang cellphone na iyan o ngayon din ay ipapahinto ko ang oxygen ng anak mo. Napaatras si Wilma sa loob ng elevator. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok, habang ang pinto ng elevator ay dahan-dahang sumasara. Iniwan siyang mag-isa kasama ang lalaking handang pumatay para sa isang lihim. Ipakita ninyo sa lahat ang ngiting Buena Flor. Gusto ko, sa gabing ito ng ating grand fiesta, walang makakakita ng kahit anong bahid ng dumi sa pangalan natin. Ang bawat sentimong ibibigay ng mga donor
ay dapat mapunta sa ating bagong proyekto, ang Dante Buenaflor Medical Wing. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matamis na musika na umaalingaw sa malawak na hardin ng mansyon na punong-puno ng mga makukulay na banderitas, mga ilaw na tila mga bituin, at ang amoy ng litson at iba pang marangyang pagkain. Nakasuot siya ng isang makinang na Filipiniana na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang mga brilyante ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng buwan. Ang bawat tawa niya ay tila isang insulto sa bawat patak ng luhang ibinuhos ni Wilma sa loob ng 6 na taon. Sa isang madilim na sulok, malapit sa kinaroroonan ng mga catering staff, nakatayo si Wilma. Nakasuot siya ng isang uniforme ng tagapagsilbi. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang face mask at ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali. Nararamdaman niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng isang nalalapit na pagsabog. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang cellphone na ibinigay ni Aling Nena at ang reseta ng gamot na nagpapatunay sa pagkalason ni Dante. Wilma, siguraduhin mo ang plano. Bulong ng isang boses sa kanyang earpiece. Si Aling Nena iyon, nakasalukuyang nagmamasid sa labas ng gate, kasama ang ilang mga dating empleyado na biktima rin ng kalupitan ng mga Buenaflor. Nasa likod na kami ng projector room. Kapag nagsimula na ang talumpati ng Donya, iyon na ang hudyat mo. Dahan-dahang lumapit si Wilma sa gitna ng karamihan. Nakita niya si Teodoro na nakatayo sa tabi ni Consuelo. Ang mukha nito ay tila isang tapat na lingkod, ngunit ang bawat sulyap nito sa paligid ay puno ng takot at pag-iingat. Nakita rin ni Wilma ang kanyang anak na si Mikoy sa isang malaking screen sa entablado. Isang larawan ng bata na ginagamit ni Consuelo para makakuha ng simpatiya at pera mula sa mga panauhin. Ang bawat salita ni Consuelo tungkol sa pagtulong sa mga batang mahirap gaya ni Mikoy ay tila isang lason na nagpapakulo sa dugo ni Wilma. Nararamdaman ni Wilma ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Ang bawat sulyap ng mga gwardiya ay tila isang saksak sa kanyang likuran. Ngunit sa tuwing naalala niya ang mukha ni Mikoy na nahihirapang huminga sa ospital at ang mukha ni Dante na paralisado sa loob ng silid, ang kanyang takot ay napapalitan ng isang dambuhalang lakas. Biglang tumahimik ang lahat nang umakyat si Doña Consuelo sa entablado. Ang lahat ng ilaw ay nakatunghay sa kanya, tila siya ay isang santo na bumaba mula sa langit. Mga kaibigan, ang gabi pong ito ay hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Simula ni Consuelo, ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na emosyon. Ang bawat piso ninyo ay magsisilbing hininga para sa mga batang tulad ni Mikoy Villacorta na kasalukuyan nating itinataguyod ang operasyon. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahang pumasok si Wilma sa loob ng control booth. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang cellphone sa main system ng projector. Sa labas, narinig niya ang palakpakan ng mga tao, ang mga papuri para sa isang halimaw na nakasuot ng perlas. Ngunit bago pa man niya ma-play ang video, naramdaman ni Wilma ang isang malamig na bakal sa kanyang batok. Isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang balikat at pilit siyang iniharap. Akala mo ba talaga ay hindi kita mapapansin, Wilma? Ang boses ni Teodoro ay tila isang ungol ng isang sugatang ahas. Huli ka na.
Sa pagkakataong ito, hindi lang ang operasyon ng anak mo ang ititigil ko. Sisiguraduhin kong wala nang makakakita sa inyong dalawa pagkatapos ng gabing ito. Itinulak ni Teodoro si Wilma sa gilid at ang cellphone ay nalaglag sa sahig. Sa labas, ang boses ni Consuelo ay patuloy na umaalingaw-ngaw, nangangako ng kaligtasan para sa mga batang kinuhaan niya ng kinabukasan. Ang bawat segundo ay tila isang huling hininga. Teodoro, parang awa mo na. Hikbi ni Wilma habang pilit na inaabot ang cellphone. Huli na ang awa, Wilma. Tapos na ang palabas mo, sabi ni Teodoro habang itinataas ang isang matulis na bagay. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang hindi inaasahang tunog ang bumasag sa katahimikan ng control booth. Isang malakas na pagbukas ng pinto at doon, nakatayo ang isang lalaking hindi inaasahan ng kahit na sino. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Bitawan mo siya, Teodoro. Ang boses na iyon ay paos, mababa, ngunit puno ng autoridad na tila isang huling hatol. Si Dante. Ang lalaking inakala nilang tulog ay kasalukuyang nakatayo sa pintuan, hawak ang sarili niyang wheelchair para suportahan ang kanyang bigat. Dante, buhay ka? Paanong, paano ka nakatayo? Ang boses ni Teodoro ay tila isang basag na plaka, nanginginig sa takot habang dahan-dahang umaatras mula kay Wilma. Ang matulis na bagay na hawak niya ay nalaglag sa sahig na lumikha ng isang matigas na tunog ng pagtama ng metal sa semento. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang naging kasing puti ng pader. Tila nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa kanyang sariling libingan. Nakatayo si Dante sa pintuan ng control booth. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng pader upang suportahan ang kanyang nanginginig na mga binti. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa isang poot na 6 na taon nang nakabaon. Ang sikat ng mga ilaw mula sa labas ng ballroom ay tumatama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang laking muling nabuhay para sa katarungan. Akala mo ba ay habang buhay mo akong mapapatulog sa lason mo, Teodoro? Ang boses ni Dante ay paos, mababa, ngunit puno ng autoridad na tila isang huling hatol. Dahil sa pagmamahal ni Wilma, dahil sa mga awit na ipinabaon niya sa puso ko, nagising ang diwa ko at nalaman ko ang lahat. Ang bawat turok mo, ang bawat kasinungalingan ni Mama, narinig ko ang lahat. Mabilis na lumapit si Wilma kay Dante, inalalayan ang lalaki bago pa ito tuluyang matumba. Sa sandaling maglapat ang kanilang balat, naramdaman ni Wilma ang matinding init at panginginig ng katawan ni Dante. Isang patunay ng napakalaking sakripisyong ginagawa nito upang makatayo lamang sa harap nila. Dante, huwag kang magpapakapagod. Kailangang dahan-dahan lang, hikbi ni Wilma, habang ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa saya ng kanyang tagapagsilbing uniforme. Hindi na ngayon, Wilma. Ngayon ay oras na para matapos ang lahat, bulong ni Dante. Sa isang mabilis na pagkilos, gamit ang huling lakas ng kanyang mga kamay, itinulak ni Dante ang play button sa control panel. Sa labas, sa gitna ng malawak na hardin, biglang naputol ang talumpati ni Doña Consuelo. Ang malaking screen na kanina ay nagpapakita ng larawan ni Mikoy
ay biglang napalitan ng isang madilim at nakakangilong video. Doon, kitang-kita ang mukha ni Consuelo habang binibilang ang pera para sa huwes. At pagkatapos, lumabas ang audio record ng usapan nila ni Teodoro tungkol sa pagpapalit ng gamot ni Dante upang manatili itong paralisado. Ang buong hardin ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng malakas na bulungan ng mga panauhin. Ang bawat mukha ay puno ng pandidiri at gulat. Si Doña Consuelo ay napatayo ng tuwid sa entablado. Ang kanyang mga brilyante ay tila nawalan ng ningning habang tinititigan ang sarili niyang krimen na nakaladkad sa harap ng lahat. Hindi totoo yan. Isang manipulasyon lang iyan ng mga taong gustong sirain ang pamilya Buenaflor. Sigaw ni Consuelo. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong huni ng isang hayop na nakulong. Ngunit ang huling dagok ay dumating nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon na patungo sa entablado. Doon, sa harap ng lahat ng mga negosyante at opisyal, lumabas si Dante na inaalalayan ni Wilma. Ang bawat hakbang ni Dante ay tila isang tunog ng paparating na bagyo. Nang makarating siya sa harap ng kanyang ina, kinuha ni Dante ang mikropono. Ang tanging nanira sa pamilyang ito ay ang iyong kasakiman, Mama. Ang boses ni Dante ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng hardin. Pinagnakawan mo ang mga batang may sakit. Pinagnakawan mo ako ng buhay. At higit sa lahat, pinagnakawan mo ang anak ko ng kanyang ama. Pero tapos na ang laro nyo. Napaatras si Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tumitingin kay Wilma. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang sumira sa lahat ng binuo ko. Hindi po ako ang sumira, Doña Consuelo. Ang boses ni Wilma ay buo at puno ng dignidad. Ang katotohanan po ang sumira sa inyo. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak ay mas matatag pa sa anumang pader ng kasinungalingan na itinayo nyo. Sa pagkakataong iyon, narinig ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng gate ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga pader na nagpapahiwatig ng katapusan ng kapangyarihan ng mga Buenaflor. Sinubukan ni Consuelo na tumakbo patungo sa likurang bahagi ng mansyon, ngunit huli na ang lahat. Ang mga opisyal ay kasalukuyan ng pumapasok sa loob ng bakuran, bitbit ang mga posas na magiging huling palamuti sa mga kamay ng reyna ng Pandaraya. Niyakap ni Dante si Wilma nang mahigpit sa gitna ng entablado, habang ang bawat panauhin ay nakatingin sa kanila ng may halong paghanga at pagsisisi. Ang leon ay muling nakatayo, at sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang may anumang lason ang sumira sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Magsisi ka na, Mama. Hindi sapat ang lahat ng ginto sa mundo para linisin ang dumi na iniwan mo sa buhay ng mga taong wala namang ibang ginawa kundi magmahal. Ang boses ni Dante ay tila isang malamig na hininga sa loob ng madilim na silid ng presinto, kung saan nakaupo si Doña Consuelo sa likod ng mga bakal na rehas. Wala na ang kanyang marangyang Filipiniana, wala na ang kislap ng kanyang mga brilyante. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng balot ng poot. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin ng pagsisisi. Ngunit sa halip na yuko, nananatili itong nakatingin ng matalim sa kanyang anak. Tila hanggang sa huling sandali ay hindi nito matanggap ang kanyang pagkatalo.
Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Dante. Para sa kinabukasan mo. Para hindi ka mapunta sa isang babaeng tagalugaw lang. Ang bulyaw ni Consuelo ay tila isang desperadong daing ng isang reynang nawalan ng kaharian. Sino ang magpapatuloy ng pangalan natin? Ang batang iyon na lumaki sa hirap? Ang batang iyon, mama, ay may pusong mas marangal kaysa sa kahit sinong buena flor na nakilala ko. Ang boses ni Dante ay buo at puno ng kapayapaan. At si Wilma, siya ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pagtapak sa kapwa, kundi sa pagbangon mula sa pagkakalubog. Tumalikod si Dante at dahan-dahang naglakad palabas ng presinto gamit ang kanyang baston. Ang bawat tunog ng kanyang hakbang sa semento ay tila isang paglayo sa lahat ng dilim ng kanyang nakaraan. Sa labas, sinalubong siya ni Wilma. Nakatayo ang babae sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay payapa na. Wala na ang bakas ng takot na 6 na taon niyang dinala. Tapos na ang lahat, Dante, bulong ni Wilma habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ng lalaki upang alalayan ito. Ligtas na si Mikoy, sabi ng mga doktor. Magiging maayos na ang lahat pagkatapos ng kanyang huling therapy. Napatigil si Dante at tinitigan si Wilma sa mga mata. Ang init ng sikat ng araw ay tila humahaplos sa kanilang mga mukha na nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid. Naramdaman ni Dante ang isang matinding pagnanais na yakapin ang babaeng ito. Nahingi ng lahat ng kapatawaran sa mundong ito. Ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salita para burahin ang 6 na taon ng pagdurusa. Wilma, kailanman ay hindi ko mababayaran ang lahat ng isinakripisyo mo. Ang boses ni Dante ay nanginginig sa gitna ng emosyon. Gusto kong bumawi sa inyo ni Mikoy. Gusto kong ibigay sa inyo ang buhay na nararapat sa inyo. Bumalik na kayo sa mansyon. Tayo ang magpapatakbo ng pundasyon. Tayo ang magtutuloy ng Dante Buenaflor Medical Wing para sa mga bata. Dahan-dahang inalis ni Wilma ang kanyang kamay sa braso ni Dante. Isang malungkot ngunit matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa malayo, sa kinaroroonan ng ospital kung saan kasalukuyang nagpapahinga si Mikoy. Salamat, Dante. Pero hindi ko kailangan ng mansyon para maging ina ni Mikoy. Ang boses ni Wilma ay puno ng paninindigan na tila isang matibay na haligi. Ang 6 na taon na itinaboy niyo ako ay nagturo sa akin na mas matamis ang lugaw na pinaghirapan ko kaysa sa marangyang handaan na galing sa kasinungalingan. Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, Dante. Kailangan kong itayo ang sarili kong buhay nang wala ang anino ng mga buena flor. Naramdaman ni Dante ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang kalayaan ni Wilma ay tila isang panibagong sugat para sa kanya, ngunit alam niyang ito ang katarungang kailangan ng babae. Hindi siya pwedeng maging isang panibagong tanikala na pipigil sa paglipad ni Wilma. Iintayin kita, Wilma. Pangako ni Dante, habang ang bawat salita ay tila isang panata sa gitna ng hangin. Kahit gaano pa katagal, hihintayin ko ang araw na handa ka ng maging bahagi ng buhay ko muli. Hindi bilang isang pasyente at caregiver, kundi bilang 2 taong muling natututong magmahal pagkatapos ng bagyo. Bit-bit ang kanyang maliit na bag. Dahan-dahang naglakad si Wilma palayo patungo sa istasyon ng bus. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang awit ng paglaya. Ngunit sa kanyang paglayo, hindi niya napansin na sa dulo ng kalsada may isang itim na sasakyan na kanina pa nakatigil, isang sasakyang pag-aari ni Teodoro
na kahit nasa loob na ng bilangguan ay tila may iniwan pang huling sorpresa na magpapabago sa lahat ng kanilang plano. Isang puting sobre ang nakitang nakadikit sa pintuan ng tinitirhang kwarto ni Wilma sa ospital. Isang sobreng may tatak ng isang laboratorio mula sa ibang bansa na may nakasulat na pangalan ni McCoy at isang resulta na mas nakakangilo kaysa sa anumang kasinungalingang narinig nila. Huwag mong buksan ang sobreng iyan kung hindi mo kayang tanggapin ang katotohanang mas matimbang pa sa ginto. Dahil sa loob niyan, nakatago ang huling baraha ng isang taong hanggang sa huli ay gustong manira ng buhay. Ang boses ni Teodoro ay tila isang multong bumubulong sa isipan ni Wilma habang hawak-hawak niya ang puting sobre sa loob ng kanyang maliit na paupahang kwarto sa tapat ng ospital. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Ang bay-hininga ay humahalo sa amoy ng mainit na lugaw na kasalukuyan niyang niluluto para sa hapunan ni Mikoy. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo ng sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang ilabas ni Wilma ang laman, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito tungkol sa sakit ni Mikoy. Ito ang orihinal na resulta ng DNA test na ginawa ni Teodoro bago pa man nito palsipikahin ang mga dokumento. Nakalakip din doon ang isang kopya ng lihim na testamento ng ama ni Dante, ang matandang Don Buenaflor. Nakasaad doon na ang kalahati ng kabuuang yaman ng mga Buenaflor ay nakalaan para sa unang apo sa tuhod na may markang tatsulok sa likod ng tainga. Napaupo si Wilma sa gilid ng kanyang maliit na kama. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila nagkaroon ng selyo ng katarungan. Kaya pala ganoon na lamang ang takot ni Doña Consuelo. Kaya pala ganoon na lamang ang desperasyon ni Teodoro na triduron siya. Ang kanyang anak, ang batang minsang itinuring na basura sa kalsada, ay ang tunay na tagapagmana ng isang kaharian. Makalipas ang isang linggo, sa tapat ng kanyang maliit na lugawan sa gilid ng kalsada, abala si Wilma sa paghahanda ng mga mangkok. Ang usok mula sa malaking kaldero ay pumapailan lang sa hangin, dala ang amoy ng luya at piniritong bawang. Ang ingay ng mga dip at tawanan ng mga manggagawang nagmeryenda ay tila isang masayang musika para sa kanya. Dito, sa gitna ng ingay at usok, nahanap ni Wilma ang kapayapaang hindi na ibigay ng mansyon. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Ngunit sa halip na isang dambuhalang bodyguard ang lumabas, ang pinto ay dahan-dahang bumukas at inilantad ang isang lalaking naka-polo shirt lang at may hawak na baston, si Dante. Dahan-dahang naglakad si Dante papalapit sa counter. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hirap, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang ngiting tila ngayon lang nasikatan ng tunay na araw. Hindi siya lumapit bilang isang don. Lumapit siya bilang isang lalaking naghahanap ng kanyang tahanan. Isang order nga po ng lugaw, Teacher Wilma. Ang boses ni Dante ay malambing at puno ng panunukso. Sobrahan mo ng tokwa at kung pwede, dagdagan mo na rin ng pagkakataong makasama ka habang buhay. Napatigil si Wilma sa paghahalo. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Dante. Sa gitna ng init ng kusina, naramdaman ni Wilma ang isang kakaibang lamig sa kanyang puso. Isang lamig ng kapanatagan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok at kinuha ang isang mangkok. Sir Dante,
Baka hindi mo magustuhan ang lugaw ko. Mura lang ito at hindi ito galing sa mamahaling kusina, sagot ni Wilma. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Wilma, kahit maghapon pa akong kumain ng lugaw, basta't ikaw ang naghain, iyon ang pinakamasarap na piging para sa akin, sabi ni Dante habang dahan-dahang umuupo sa isang lumang upuang kahoy sa tabi ng counter. Ibinigay ko na sa charity ang mansyon. Itinayo ko na ang maliit na klinika sa tapat ng ospital ni Mikoy. Hindi ko kailangan ng yaman para maging ama. Ang kailangan ko ay ang pahintulot mo na maghugas ng pinggan dito sa lugawan mo. Isang malakas na tawanan ang kumawala sa mga labi ni Wilma. Ang bawat luhang ibinuhos niya 6 na taon na ang nakalilipas ay tila naglaho na, napalitan ng isang pag-asang hindi na kailanman mabubura. Sa sandaling iyon, lumabas si Mikoy mula sa likuran, may hawak na libro at agad na tumakbo patungo kay Dante. "Papa, nandito ka na po," sigaw ng bata habang yumayakap sa binti ng ama. Niyakap ni Dante ang anak ng napakahigpit, habang si Wilma ay nakatingin sa kanila ng may halong pasasalamat sa langit. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng ginto, kundi sa anyo ng isang pamilyang muling nabuo sa gitna ng kahirapan. Ang lugawan ni Wilma ay nanatili sa gilid ng kalsada, ngunit sa loob nito, nagahari ang isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang pader ng mansyon. Natapos ang labanan. Ang sugat ng kahapon ay naging peklat na lamang ng karangalan. At sa bawat mangkok ng lugaw na inihahain ni Wilma, may kalakip itong kwento ng isang inang hindi sumuko at ng isang lalaking natutong bumangon para sa kanyang tunay na kayamanan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Buena Flor. Ang sikat ng araw sa dulo ng Manila Bay ay tila isang banayad na haplos sa balat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa bawat alon na humahalik sa dalampasigan. Sa isang maliit na bahay na malapit sa dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa lason ng kapangyarihan, nakaupo si Wilma sa isang tumba-tumba. Pinagmamasdan niya si Mikoy na masayang nagtatakbo sa buhanginan. Ang tawa ng bata ay tila isang banal na himig na nagpapawi sa lahat ng hapdi ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Wilma ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat. Lumapit si Dante, suot ang isang simpleng puting t-shirt at maong, bitbit ang 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang bawat hakbang nito ay matatag na, bagaman may kaunting bakas pa ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay at direksyon. Hindi na siya ang estatwang paralisado, siya na ngayon ang haligi ng isang tahanang binuo sa katotohanan. Ang lalim na naman ng iniisip mo, Wilma. Pulong ni Dante habang inuubos ang distansya sa pagitan nila. Are you still thinking about the past? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Wilma. Tumingin siya sa kanyang mga palad, ang mga palad na dating puno ng kalyo mula sa pagtitinda ng lugaw at mantsa ng tinta mula sa malupit na kontrata. Minsan, Dante, hindi para bumalik sa sakit, kundi para magpasalamat na tapos na ang ulan. Napatawad ko na siya, Dante. Hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ni Wilma kay Doña Consuelo ay hindi isang pagkalimot sa krimen, kundi isang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng poot. Alam niyang sa loob ng malamig na selda, ang kanyang biyenan ay kasalukuyang nakikipaglaban sa sarili nitong konsensya, isang parusang mas matindi pa
sa anumang hatol ng hukuman. Si Teodoro naman ay tuluyan ng nawala sa kanilang buhay, dala ang bigat ng sarili nitong mga pagkakamali sa ilalim ng batas. Lumapit si Mikoy sa kanila, pawisan at may malawak na ngiti sa mga labi. Dahan-dahan itong kumuha sa kamay ni Dante at Wilma upang magmano, isang tradisyong kailanman ay hindi nakalimutan sa kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wilma ang isang matinding kapanatagan. Ang katarungang hinanap niya ay hindi natagpuan sa yaman ng mga Buenaflor, kundi sa kalusugan ng kanyang anak at sa tapat na pag-ibig ng lalaking kasalukuyang nakahawak sa kanyang kamay. Natagpuan na ni Wilma ang tunay na kapayapaan. Hindi na siya kailangang magtago, hindi na niya kailangang magbenta ng dangal para sa isang mangkok ng lugaw. Ang buhay nila ay payak, ngunit bawat sentimong kinikita nila mula sa kanilang bagong klinika para sa mga bata ay puno ng dangal at malasakit. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng takot, kundi ng mga awit ng pag-ibig na nagmumula sa isang pusong malaya. Sa huling sulyap sa papalubog na araw, iniwan ng kwentong ito ang isang mahalagang aral. Ang pagiging ina ay hindi lamang tungkol sa pagsasakripisyo ng sarili, kundi tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo at lumaban para sa katotohanan. Ang yaman ay maaaring makabili ng katahimikan, ngunit ang tunay na katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at manindigan sa gitna ng unos. Ang bawat sugat ay nagiging peklat, at ang bawat peklat ay patunay na tayo ay mas malakas kaysa sa anumang biro ng tadhana. Tapos na ang awit sa dilim. Ngayon, ang bukang liwayway ng pamilya Villacorta Buenaflor ay nagsisimula na, isang bagong yugto na isinusulat ng pagmamahal, katarungan, at walang hanggang pag-asa.